Naghain na ng mahigit 70 pahinang komento ang COMELEC kaugnay po sa temporary restraining order na inisyu ng Korte Suprema sa pagkansela ng kandidatura sa pagkapangulo ni Senadora Grace Poe. Naninindigan ng COMELEC na hindi kwalipikado si Poe na tumakbong pangulo sa eleksyon. Mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Connie, si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon mismo ang naghain ng komento ng komisyon sa Korte Suprema kaugnay sa TRO na inisyu ng SC sa petisyon ni Senator Grace Poe. Tungkol ito sa kanselasyon ng kanyang kandidatura na inihain ni na dating Senador Kit Tatad, Professor Antonio Contreras at Dina Mado Valdez sa First Division ng COMELEC. Sabi ni Guanzon, ilang gabi raw silang hindi natulog para makahabol sa deadline ng paghahain ng komento ngayong araw. Hindi kasi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling nilang 5 araw na dagdag na palugit sa paghahain ng motion for extension to file comment. Sa 73-page comment ko, iginate ng COMELEC na walang grave abuse of discretion sa resolusyon nilang kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Poe. Totoo raw na may material misrepresentation sa panig ng senadora. Tinangkarin daw ni Poe na lituhin ng voting public nang sabihin nitong qualified siyang kumandidato sa pagkapangulo. Gate ni Guanzon, hindi natural born Filipino si Poe. Hindi rin daw nito naabot ang 10 taong residency requirement para tumakbo sa presidential race. Sabi ni Guanzon, silang dalawa raw ni Commissioner Arthur Lim ang tatayong abogado ng COMELEC sa oral arguments sa January 19. Pero muling hiling ng komisyon na pagahin ng oral arguments para makapaglabas na raw ng desisyon ang SC bago ang pag-imprenta ng mga balota sa January 20. Mamayang hapon naman ko ni iahabol ang komento nila sa petisyon naman ni Poe sa kasong isinampa naman ni Estrella Elamparo. At yan muna ko ang pinakasariwang balita mula sa Maynila. Balik sa iyo. Maraming salamat, Julius Segovia.